Binuksan na sa publiko ang Tandang Sora Women's Museum kasabay ng paggunita sa 213th birthday ni Melchora Aquino. Mula sa mga aktual na gamit ni Tandang Sora, makikita rin dito ang talambuhay ng tinaguriang ina ng Katipunan. Tampok din sa museo mga Pinay na gumawa ng kasaysayan sa bansa. Nasa frontline balitang yan si Laila Pangilinan. Binigyang pugay sa kanyang 213th birthday si Melchora Aquino o mas kilala bilang si Tandang Sora sa mismong dambana niya sa Banlat, Quezon City. Ang mga apo sa tuhod ni Tandang Sora dumalo sa pagunita sa kaarawan ng tinaguriang ina ng Katipunan. Kasabay ng kanyang kaarawan, binuksan na rin ang Tandang Sora Women's Museum. Ito ang unang museo sa buong bansa na sumesentro sa kontribusyon at tagumpay ng mga kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa mga aktual na gamit ni Melchora Aquino, tulad ng salakot, bilao at gilingan ng malagkit na bigas, makikita rin dito ang gamit niya sa pag-araro. Hindi lang kasi siya at tapang at tao. Hasyendera rin si Tandang Sora matapos maagang bawian ng buhay ang kanyang asawa. Originally, there was a small place here where all those artifacts were displayed. So slowly na-create tong building, but this was already in existence. Kasi yung asawa niya, landowner kabesa de barangay siya no? Sa pagbubukas ng museo, masaya ang mga apo sa tuhod ni Tandang Sora. Sa ganitong paraan kasi, maaalala ng mga kapatid natin ang kabayanihan ni Melchora Aquino na tumulong sa mga Katipunero sa pamamagitan ng pagpapakain at pagkalinga sa kanila. Banilad ang talagang tawag po dito. So nakarating dito ang maraming mga bayani na ginamot niya. Imagine, nakarating si Andres Bonifacio dito sa aming lugar. Napakabait ni Tandang Sora, Melchora Aquino. Kasi matulungin siya, sa mahirap wala siya kinatangi. Ito naman, trivia. Alam niyo ba ang apelyido ng napangasawa ni Melchora? That's just the common name na ginagamit Melchora Aquino Ramos. Kasi si Fulgencio Ramos ang ang asawa niya. Tampok din sa museo ang iba pang babaeng bayani tulad ni Gregoria de Jesus na asawa ni Andres Bonifacio, pati sina Marcela Agoncillo at Josefa Escoda. Ganyan din sa mga kababaihang nag-iwan ng marka sa iba't ibang larangan tulad ni Lydia de Vega Mercado at Heidelin Diaz. Lahat ng napagtagumpayan natin, lahat ng mga ginagawa ng mga kababaihan para i-uplift, itaas ang antas ng mga buhay ng kapwa kababaihan nila at ano pa ang ginagawa ng mga kababaihan para mag-contribute sa tinatawag nating nation building. Libre para sa lahat ang museum. May mga tour guide din para masigurong tama at kumpleto ang impormasyong maibibigay sa mga bisita. Bukas ang museo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.